Gabi po muli sa bawat sa araw pa ng Biyernes. Tayo po ay makapunod po sa ating panalangin. Maraming Diyos na nasa langit muli. Salamat sa gabing ito. Salamat po sa patuloy na katapatan at kabutihan po sa amin. Tuloy na pag-iingat at pagpapayroon ng buhay at kalakasan. Papakain sa amin ang paggabay. Pagpalain po sa itanyo. Tuloy po kami turuan. Talo po po namin kung makilala at lubusan po namin maunawaan ang tuloy na buhay ng walang gan, tuloy na kaligtasan, lalo na po ang tunay na relasyon po sa inyo, ang tuloy na pagkakilala sa inyong Ama at ngayon po sa inyong anak. Sa pamamagitan ng banal ng Espiritu at ng banal ng Isayo. Usapin niyo kami, turuan sa gawin ito. Iisip niyo po ang isipan sa mga karumihan, mga panalita na kung nasa patuloy na banal ng bigyan ng iwanan. Salamat po sa inyong patuloy na banal na biyaya at kaligtasan, patawad, paglilinis, paghuhugas ng banal na bigyan ng iwanan. Talagang sa itanyo at ikaw magkakila sa gabi ito sa aming live stream. Maraming mo nandito at ito po tuloy na purihan at pasalamatan sa lahat ng bagay. Kaya natin pa sa pamuli sa mapamisa para ng tayo. Mahal tayo bago tayo mag-aral sa ita ng Panginoon. Believe me, oh blessed oh words sweet heavenly comfort from whate'er I do, where'er I be, still 'tis God's hand that leadeth me. He leadeth me by His own hand. His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Sometimes it seems of deepest gloom, sometimes where Eden's flowers bloom. By waters come or troubled sea, still 'tis God's hand that leadeth me. He leadeth me by His own hand, He leadeth me. His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Lord, I would clasp Thy hand in mine, nor ever murmur, nor repine. Condemn whatever that I see, since 'tis my God that leadeth me. He leadeth me by His own hand, leadeth me. His faithful follower I would be, for by His hand leadeth me. And when my task on earth is done, when by Thy grace that victory is won, even death's old pain I will not fear. Through Jordan leadeth me.
He leadeth me by His own hand, leadeth me. Faithful follower I would be, for by His hand leadeth me. Purihin po ang Diyos sa awitingan. Sige po, tayo po ay tuloy po mag-aral. Let's conclude our lesson series about eternal life. Eternal life is makilala po ang tunay na Diyos Ama at ang ating Panginoon Kristo na Kanyang sinugo. Tanda po natin buhay na walang yan, hindi lang makapasok sa langit, kundi lalo pa natin makilala ang tunay na Diyos Ama, ang ating Panginoon Kristo at ang Kanyang tagapagtas sa sinugo. So what is eternal life? When and where eternal life can be found. Yung buhay na walang gan ay mararanasan natin sa buhay na ito. Pwedeng maranasan. At habang ang tao ay lumalakad kasama ang Diyos at na-enjoy ang relationship with Christ. As a person walks with God and enjoys a relationship with Christ. Tulad nga po ni Noah na lumakad na kasama ang Diyos dito sa lupa. Sabi nga John 10:10, ating Jesus, ang magnanakaw ay dumating para magnakaw, para pumatay at mangwasak. Ang Panginoon ay naparito sa lupa, bumaba sa lupa, upang bigyan tayo ng buhay na walang gan, at ang buhay na ito ay maging masagana, no? So, hindi lamang po yan physical life, hindi lang pagpasok sa langit, buhay na walang gan. Ang naisa pa ibigay sa atin ay buhay na makabuluhan, makahulugan, makasagana. Kahit may problema, ay may gabay niya, may tulong niya, may lakas, may kagalakan. Kaya tulad po ni Enoch, sabi ng Hebrews 11:5, by faith, Enoch was translated that he should not see death and was not found because, sabi po ng Bible, before his translation, he has this testimony that he pleased God. Matawa natin dyan, si Enoch po ay, ang edad niya ng 65, ay pinanganak po niya, sabi ng Bible, si Methuselah. At after po niyang ipanganak si Methuselah, sabi ng Bible, doon po siya nagsimula, na makilala ang Diyos at lumakad ng kasama ang Diyos. At 300 years po siya nung makita din na ipanganak po niya si Methuselah. After 300 years, panganak niya si Methuselah, meron siya mga anak na lalaki at babae pa bukod kay Methuselah. At ang total po ng kanyang buhay sa lupa ay 365. But Methuselah was 969. 969 po si Methuselah nung siya po ay namatay sa lupa. Yung anak po niya si Methuselah. Si Methuselah tumanda, namatay. Lahat tumanda, namatay. Pero si Enoch po ay 365 years lang siyang nandito sa lupa, tapos kinuha siya pa, hindi po siya namatay. So bakit po? Sapagkat makita natin dyan, sabi ng Genesis 5:24, Enoch walked with God. At sa kanyang pagtitiwala at pagsunod sa Diyos, ay kinuha po siya ng Diyos na po sa lupa at hindi po niya naranasang mamatay. So, itaw natin yan. Enoch chose to walk, work, and worship with God on earth forever until God took him to heaven. Enoch walked with God on earth, choosing to live a life of faith, obedience, and worship until God took him to be with him in heaven. So, yan po ang eternal life, no? Yung maranasan mo ang Diyos, no? Lumakad siya kasama niya ang Diyos sa lupa. Pinili po niyang mabuhay ng may pananampalataya, pagsunod at pagsamba sa Diyos. Hanggang po siya sa lupa,
patungong langit. Hindi po niya naranasan mamatay ayon po sa Bible niya. No? Enoch, sabi ng James 5, Enoch did not experience death, but was taken by God, as it is written, Enoch walked with God, and he was no more because God took him away. Sabi din ng Hebrews 5, Enoch's faith pleased God, and he was up to heaven without experiencing death. No? So, by faith, Enoch was translated that he should not see death, and was not bound before his translation, that he had this testimony that he pleased God. So, lumakad siya ng may pananampalataya at the age of 65, doon lang po siya nagseryoso sa Diyos, na tunay na manampalataya at maglingkod sa Diyos. And for 365 years sa lupa, siya po ay nabuhay ng may kaliguran sa harapan po ng Diyos. So, anong buhay naman nga? In heaven, eternal life will also be fully realized in heaven, where believers will experience eternal life in its fullness, free from sin, suffering, and death. So, ano po ang buhay naman nga? No? Sa kaharian ng Diyos, ang mga tunay niyang manampalataya makakaranas ng walang hanggang buhay sa kapunuan, sa kapuspusan, malaya sa kasalanan, no, malaya na sa paghihirap, wala ng kamatayan. Sabi ng Revelation 21:4. Verse 1 ng Revelation 21:1, sabi ng Apostle 1, nakita niya ang bagong langit at bagong lupa, sa unang langit at unang lupa ay lumipas na. Papalitan po ng Diyos itong present earth natin, no? Itong present earth natin, no? Papalitan po niya ng bagong langit at bagong lupa. At sa future po na yan, sabi ng Bible, wala na pong dagat. Ang ganda po nito, isang mahiwagang katotohanan at bakit sinabi po dyan ng Bible, sa new heaven, new earth, wala na raw pong dagat. So, lumalabas siya, puro lupa, paglalakbay. Ngayon, may dagat. And the sea, separates every man and every nation. Sabi ko sa dapat kong video, ang ganda po ng paliwanag niya, no? Ano ang meron ng dagat? Ang dagat ay napakaraming hiwaga. Napakalawak, napakalalim, no? At ang dagat ay bagamat andyan ang pagkain isda, andyan ang excitement, maligo, mag-surf, iba, liwas scuba-diving, pero ang dagat po at present time natin ay ang kinatatakutan ng tao. No, bakit? Kasi diyan ang dadaan, nagagaling ang mga tinatawag nating bagyo. Diba? Umiihip ang mga hanging malakas at mga bagyong malalakas. Bukod pa doon, pag nagkaroon ng lindol o pagputok ng bulkan, nagkakaroon ng tsunami. So, ang dagat po ay, pakita natin yan, ngayon po ay isang kinatatakutang lugar ng tao. Kumbaga, hindi natin kayang kontrolin ang dagat. We are not the creator of the sea, and neither we can control the sea. But in the future, there was no sea. Doon sa bagong langit at bagong lupa na lilikhain ng Diyos. No, yung pagkakaloob niya sa kanyang mga iniligtas. So, there was no more sea. Wala na po separation. Wala nang dagat. Wala nang parang, mawala yung mystery ng dagat. No, yung hiwaga ng karagatan. No? Sabi pa ng verse 2, sabi ni Juan, at ako si Juan, nakita ko ba na ng syudad? No? Ang bagong Jerusalem, bumaba mula sa Diyos, mula sa langit, at inihandang tulad sa isang babaeng ikakasal para sa kanyang asawa. So, dito po, hindi lang binanggit din dyan, ang new heaven, new earth, kundi binanggit din po ito, meron daw pong bagong city, yung Jerusalem galing sa langit. So, the old Jerusalem, binanggit ito new, because there is old Jerusalem. The old Jerusalem, andito po sa Israel, sa city of David, itang na city of David. But in new heaven, new earth, in the future,
ang banal na syudad na galing sa langit, sa karang Diyos, sabi diyan, ito'y tinatawag na bagong Jerusalem. Yung pinaka banal na templo ng Diyos. At ito daw ay bababa mula sa langit, no? Bababa ang Diyos, bababa ang kanyang bagong, kumbaga, Malacanang, no? Yung kanyang banal na syudad sa langit, bababa po yan sa lupa, no? At inihanda sa parang isang babaeng inayusan na ikakasal. Ibig sabihin, napakaganda, no? Napakaganda, napakadakila. Hindi natin kaya i-describe yung beauty po ng New Jerusalem, no? Kung yung Jerusalem ngayon magulo, pinag-aawayan, no? Walang kapayapaan niya sa Israel, may gera, no? Pinag-aagwan yung lupa niya, pinag-aawayan, walang kapayapaan sa lugar niya. Pero dito, makita natin dyan, ang New Jerusalem ay mula po sa kaharian ng Diyos sa langit, bababa po niya sa lupa upang itatag ang kanyang eternal, tinatawag nating government, no? Eternal na Malacanang niya, ipaghahari niya, yung kanyang tinatawag na trono ay bababa sa lupa. Verse 3, sabi niyan, no, 1, mga nakita pa niya, pinakita niya sa kanya yung langit kasi, no? Yung future. Sabi niyan, at narinig kong isang tinig mula sa langit, masdan, ang tabernakulo ng Diyos, yung galing sa langit, no? Yung tabernakulo ng Diyos ay makikiisa sa tao, no? Makakasama na ang tao. At ang Diyos ay mananahan kasama ng tao. At ang mga tao, yung mga tao dito, hindi na po yung lahat ng tao dito, kundi yung mga iniligtas. Yung mga pinatawad, yung mga taong iniligtas, minahal ng Panginoon Jesus. Biyenta pagtas, no? So, yung mga iniligtas siya, minahal, pinatawad, ito po yung makakasama lang po niya, no? And they shall be His people, and God Himself shall be with them, and be their God. So, makakasama na ang Diyos Ama, ang Anak, at ang mga taong pinatawad, minahal niya mula sa Old Testament times hanggang sa kadulo-duluhang panahon. No? Ng Revelation chapter 20. Chapter 21 po, marami pa mangyayari dyan sa chapter 20. 1,000 years, ang Panginoon mababa sa lupa, maghahari siya. Tapos, after that, magkakaroon ng rebellion, final rebellion with Satan. Marami pa rin madadaya, papapahamak. And then, Great White Throne Judgment, final na kaparusahan ng mga tao sa impyerno, sa Gehenna. And then chapter 20, ito na po, papasok. Chapter, in the book of Revelation, chapter 5, binanggit po doon, itong old earth, itong present earth natin, itong tinatawag na old earth, ay gugunawin ng Diyos apoy. Tutunawin po niya ito sa apoy lahat ng mga tinatawag natin bakas ng kasalanan ng tao. Okay, and then saka pa lang bababa yung new heaven, new earth. Saka pa lang magkakaroon ng new heaven, new earth, tapos bababa yung templo ng Diyos sa langit, yung kanina binasa natin, no? Yun. So, yun po. Tapos, pagbaba niyan, yun niya, ang Diyos ay makakasama niya ang tao forever, forever sa kanyang kaharian. So, mula sa trono, bababa niya sa Diyos dito sa new heaven, new earth. Dito po, sa future po yan, no? And then, sabi ng verse 4, dito binanggit, at ang Diyos ay papawiin, aalisin, ang lahat ng luha sa kanilang mga mata. So ngayon, maraming suffering, maraming problems, maraming nakakatakot na bagay, di ba? Maraming hirap, dusa, sakit, gera, gulo, no? Gutom, kasamaan ng tao, pagiging galing ng tao, no? So maraming dahilan bakit ang tao umiiyak. Umiiyak sa kasalanan, kasamaang nagawa niya, o umiiyak sa sa tinatawag natin sa kagalakan, no? Merong luha ng kagalakan, merong luha ng kasalanan. So, pero dito, makita natin dito, yung mga anak ng Diyos, sa kanyang pili, sinasabi ng Bible, di ba wala ng luha sa langit? Pero ito po ay luha, ay bilig ng kagalakan. So, ito'y luha po ng kagalakan. At wala na pong luha
Ibig sabihin, wala na pong dahilan parang tao malungkot, umiyak, maghirap. Wala nang kamatayan, no? Wala nang separation, wala nang sorrow, lungkot, wala nang crying, no? Wala nang pain, no? Suffering, no more Satan, no more sin, no more separation, no more sorrow, no? No more makita niya pain, suffering. Why? Because sabi ng Bible, the former things are passed away. Lahat nilipas na. Yan po ang eternal life sa piling ng Diyos. So, sabi niya, what is eternal life? Eternal life refers to an unending existence. Walang hanggang kasama mo, existence. Walang hanggang makakasama mo, makaka-fellowship mo, na makaka-fellowship ng tao, sasampay ng tao ang Diyos, hindi yan sa lupa, doon sa kaharian niya, na malaya sa anumang sakit, no more sicknesses, no more suffering, no more sin, no more Satan, no more separation. No, makita natin. No more scarcity, gutom, wala na po yan. No? So, wala nang mga suffering, mga calamities na kaya tatakutan niyo, no? No more depravity, wala nang kasalanan, no more sin. No more destruction, death, and decay. Wala nang kapahamakan, wala nang kamatayan doon sa piling ng Diyos at doon sa mga taong pinatawad niya, minahal at niligtas sa kanyang kaharian makasama. What is eternal life? Eternal life is a gift from God. Regalo mula sa Diyos. Hindi mabibili ng tao. Ang Diyos ang nagbumili, nagbayad, at nagbigay. Regalo ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo. Hindi natin ito mapagtatrabahuhan, hindi natin ito mabibili, hindi natin ito mababayaran ng ating mabubuting gawa. Kaya nga, mali ang paraan ng tao ngayon sa kaligtasan. Lahat ng religion, pa-Islam, pa-Hinduism, Buddhism, lahat ng mga religion niya, may Bible, sabi nila, kailangan gumawa ka ng mabuti para maligtas. Mali. Kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil mahal mo ang Diyos, dahil pagsunod, para pagpalain ka. Kaya ka gumagawa ng mabuti. No? Pero hindi ka gumagawa ng mabuti para maligtas. Ang kabutihan na pagliligtas, ang mabuting gawa na pagliligtas, isa lang. Yung mabuting ginawa ni Kristo sa krus. Wala na iba. Meron lang isang mabuting gawain na nakapagtas, yung kamatayan ni Kristo sa krus. Kaya nga, ang buhay walang ganin, regalo ng Diyos dahil kay Kristo. Hindi natin mapagtatrabaho ng pagpasok sa langit. Hindi dahil mabait ka, mabuti ka, hindi po. Lahat tayo ay marumi, makasalanan, at hindi dapat makapasok sa langit. Hindi tayo pwede sa langit dahil ang Diyos ay banal. Dapat tayo patungo sa impyerno dahil sa ating kasalanan. Ngunit dahil sa kaligtasan ni Kristo, paghihirap niya sa krus, meron na tayong regalo ng buhay na walang gan na binigay ng Ama sa pamamagitan ng kanyang anak na naghirap at namatay sa krus kahit wala sa kasalanan. Ang buhay na walang gan, this eternal life is not just a future state. Hindi lang ito kalagayan sa future. Oh, no? Hindi lang, bagamat mararanasan mo tayo sa future sa aming Diyos, pero at present, ito ay pwede mong hindi lang maranasan, at present, pwede mo itong matanggap. Pwede mo itong maging possession, pag-aari. Kasi sa yan, sumampalata kay Jesus ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon. So wala ka, magkakaroon ka. Sino ang magkakaroon? Yung sumampalataya sa kanyang anak bilang tagapagligtas. Hindi na mapapahamak, isang pangakong matibay, pag-aari na pwede mong tanggapin dahil kay Kristo. Kung regalo ito, binibigay ng Diyos, pwede mong tanggapin at pwede mong maging posesyon, pag-aari. Diba? Pag-aaring binibigay ng Diyos, libre na, tatanggapin mo na, pagtitiwalaan yung kanyang anak. So, a present possession and reality for believers. Kaya mayroong katunay na kapayapaan, kagalakan na nakay Kristo lang, mararanasan, wala nang iba. Walang mga bagay sa mundong ito na pwedeng ipagpalit o makakapantay sa regalo ng kaligtasan na binigay ng Ama at ng Anak para sa mga tunay na sumampalataya. Who is the source of eternal life? Maliwanag, paulit-ulit ng Bible, marami pa rin nalilito, ang liwanag po ng Biblia, ang pinagmulan ng buhay ng walang gan ay ang Diyos, at naging available ito
dahil sa kanyang anak na pinadala niya, na naghirap sa krus, binigay niya. As Jesus stated, I give them eternal life, John 10:28. Ako'y nagbigay sa kanilang buhay walang hanggan, at hindi na sila mapapahamak at hindi na sila maagaw sa aking kamay. Pati na ang aking Ama ay hawak sila at iniingatan. So ang buhay walang hanggan ay binigay ni Kristo, at wala nang mapapahamak sa mga iniligtas niya, at wala nang makakaagaw. Kaya na ang kaligtasan ay the salvation of Christ is sure, secure, stable, tiyak, sigurado, at sure, makita niya, ito ay satisfying, it is sanctifying, nagpapabanal ng kaligtasan pa yung buhay walang hanggan, ito ay nagbibigay ng kasiyahan, ito ay tiyak, sure, sigurado, ito ay secure, hindi ka maagaw, dahil ang kaligtasan niyan ay gawa ng Ama at ng Anak, at iniingatan ang tunay na sumampalataya sa Anak. The Bible teaches eternal life is a great gift of God. As the Bible tells us, Paul said, ang kamayaran kasayan kamatayan, ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo na ating Panginoon. Why? Bakit po? Bakit sa pamamagitan lang ng kanyang anak? Because God's holy love for the world led Him to offer eternal life to all who believe in Jesus as Lord and Savior, in His Son. Ang banal na pag-ibig ng Diyos lang ang nagtulak para po natin matanggap ang buhay na walang ganyan, lalo na sa lahat ng sumampalataya sa kanyang anak. So, sa kanyang pinadalang Panginoon at tagapagligtas. Eternal life is a gift of grace. Regalo ng biyaya na hindi tayo karapat-dapat natanggapin ito. Hindi tayo karapat-dapat maligtas. Hindi natin ito mapagtatrabahuan tulad ng sweldo sa trabaho, tulad ng reward o ng itawag nating medal ng mga estudyanteng summa cum laude o magna o valedictoria. Pinagsikapan nila, kaya nila natanggap ito. Hindi ito, ang buhay walang hanggan, hindi ito tulad ng medalya ng kagitigan ng mga sundalo na naghirap, nagsakripisyo para sa pag-ibig sa bansa at sa bayan, para may pantangkol. Sa kanilang matapat na tungkulin. Hindi po ganon ang buhay walang hanggan. Ang buhay walang hanggan ay isang libre, regalo, biyaya na hindi karapat-dapat ang taong makasalanan makapasok sa langit, kundi dapat parusahan sa impyerno, pero dahil sa banal na pag-ibig ng Ama at ng Anak, pinadala ang kanyang anak para sa ating kaligtasan. So, nagkaroon tayo ng regalo, ng biyaya, ng buhay na walang hanggan dahil kay Kristo. As sinner, we all deserve eternal death. Bilang mga saan, karapat-dapat tayong tumanggap ng walang hanggang parusa o kamatayan sa impyerno. Ngunit si Kristo ay nagsakripisyo, naghirap, at niligtas tayo sa tiyak na kapahamakan upang tumanggap ng malinis, perpektong lugar na tinatawag na langit, at kung saan nandun din po ang Ama at ang walang hanggang pinangako niya. John 3:35 tells us, the Lord Jesus said, ang Ama ay minamahal ang anak at ibinigay niya ang lahat ng bagay sa kanyang anak. Ipinagkatiwala na ng Ama sa pinakamamahal niyang anak, ang Panginoon. Ang lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay. Maliwanag po yan. Sapagkat siya ang tagapagmana, siya ang heredero. Siya ang tabagta, siya ay kapantay ng Ama sa pagka-Diyos. Bagamat siya ay anak, at ang Ama ay Ama. Pero kung meron mang pinakamamahal ng Ama sa lahat ng bagay sa mundong ito, una po ang kanyang anak, pangalawa lang po ang tao. Kaya sabi niya, for God so, alam niyo po yung salitang so, yung S-O, napakalalim, napakahiwaga, na sino ang taong makasalanan na nagrebelde, na minahal pa rin niya ng sukdulan at lubusan. Hindi karapat-dapat ang tao ng pagmamahal ng Diyos. Ang Ama ay, at ang Anak, ang pagmamahalan nila ay banal at walang hanggan, at ito ay malinis, ito ay walang hanggang pagmamahalan. They deserve to love each other. The Father and the Son, in their eternity,
in their fellowship, in their service, no, in their eternal life, sa kanilang buhay na walang katapusan. They love each other. This kind of holy love is a mystery na hindi kayang unawain ng taong makasal. Pero makita natin dyan, ang pag-ibig ng Ama at ng Anak ay binigay pa rin sa atin. For God so loved the world. Binigay niya kanyang anak. Diba? Kaya sabi dito, the Father ng anak ng Jesus, ang Ama ay pinakamamahalang anak. At ibinigay, walang ipagkakait ang Ama sa anak. At ibinigay ng Ama ang lahat ng bagay sa anak. Pinagkatiwala ang lahat ng bagay. Kaya sabi in John 3:36, ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang ganun. Na kaninong buhay na walang ganun sa anak. Kayo na ibinibigay sa mga sumampalataya sa anak. Ano ang resulta ng pagtitiwala mo sa Panginoong Jesus? Buhay na walang ganun. At ang kabaliktaran, kung ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang ganun, ano naman ang kabaliktaran? Ang hindi sumampalataya sa anak, yung anak na tinutukoy sa Bible, hindi yung Jesus ng mga reliyon, hindi yung Jesus ng Muslim, na propeta lang, hindi yung Jesus ng Mormon na kapatid si Satanas at may asawa, hindi yung Jesus ng Jehovah's Witnesses na hindi yung Jesus ng Iglesia ni Cristo na hindi Diyos, hindi yung Jesus ng Katoliko, na kung saan ay si Maria ay kapwa tagapagligtas o may kapangyarihan na manalangin kay Maria. Pinapantay si Maria kay Jesus. Hindi po yun ang Jesus sa Bible. Sa Bible po, ang tunay na Jesus lang ang may kapangyarihan magbigay ng buhay na walang hanggan. Wala na ba? Sa Bible, ang binigay na tagapagligtas ng Ama ay ang anak. At ang namatay sa krus lang ang may kapangyarihan magligtas, magpatawad, at magbigay ng buhay na walang hanggan. Wala nang iba. Kung meron man dapat tawagin ang tao para makalapit sa Ama at makapasok sa langit, dadaan lahat sa anak. Hindi po sa kanino mang reliyon o kanino mang tao, wala na pong iba. Hindi po reliyon, hindi sino man ang lalapitan. Hindi rin mabuti gawa. Sabi niya, ang hindi sumampalataya sa anak, hindi makikita mo yung walang ganun. Ano raw meron siya? Ang quote ng Diyos ay mananatili sa taong yan. Ang parusa, ang galit. Nakakalungkot, nakakatakot, pero ito po ang sinabi ng Panginoon. Binigay na niya ang buhay na walang ganang kaligtasan sa lahat ng sumampalataya. Kabaligtaran, ang regalo ng buhay na walang ganang kapag tinanggihan ang anak ay ang nakakatakot na parusa at po ng Diyos ang ipagkakaloob sa atin. Sabi po in 1 Thessalonians 5:9, ang Diyos ay hindi tayo itinakda sa kapuotan o galit. Hindi itinakda ang mga iniligtas, kundi tumanggap, makatamo, makatanggap ng kaligtasan. Kanino? Sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Maliwanag ang kaligtasan na kay Kristo lang. Yung Christian Bible, hindi Kristo na mariliw. No? Sabi pa ng verse 10, na siyang namatay para sa atin. Si Jesus ay namatay para sa lahat. Ngunit, hindi lahat nagtiwala sa Kanya. Who died for us, upang ang sino mang abutan niya, buhay man o patay, no? Ay anong nais pa, pagbalik niya, kukunin niya, makasama niya sa kanyang karan. We should live together with Christ, with God. So yun po layunin ng paligtas. No, hindi lang iligtas ka sa parusa ng impyerno, hindi lang bayaran at patawarin ang kasalanan mo, iisip, kundi makasama ng Diyos Ama at ng Anak ang mga iniligtas niya sa kaharian niya. Maliwanag po yan. Who died for us upang abutan man tayong patay, nakalibing, at buhay, katulad ni Enoch, ay makasama na niya tayo, isasama niya tayo, na isa tayo makasama forever sa kanyang kaharian. Kaya sabi ng verse 11, this great promise and truth in the Bible, as Paul said to the Thessalonian believers na naturuan niya, na nagsasuffer sila the time ng persecution because of their faith in Christ. Sabi niya, mag-aliwan nga kayo. Kaya nga, palakasin yung bawat sa, magpalakasan kayo, mag-aliwan kayo, magpatibayin yung bawat sa, magpatibay, magpalakasan kayo, magpadalangin na kayo.
kung paanong yan ang ginagawa ko, even as also you do. Sabi niya, gawin niyo yan sa bawat sa, no, sa dami ng problema, na bagay na hindi mo alam pwede mangyari sa mundong to. Gera, lindol, no, ano man yan, tsunami, sakit. Sa Haiti, nakakatakot po, nakakalupot, mga kapatid. Pero yung ang gobyerno na rin, natalo na po, yung parang isang parang kumbaga, capital ng Haiti, ay namamayani na po ang mga gang. Napakagulo, mga bata, babae, nire-rape, pamilya, pinapatay. Ang gulo po ng Haiti po ngayon. Mahirap na bansa, magulo pa. Sa gitnang silangan, puro gera. Walang tigil. Ang mga tinatawag niya Hamas, no, na nanggugulo sa kapayapaan sa gitnang silangan. Ang mga Islamic nation ay nakakalungkot. No, mahal ng Diyos ang lahat ng tao sa mundo, kahit ang mga Muslim. Pero ang problema, makita natin dyan ay puno ng karahasan ang paniniwalang Islam. Maraming Muslim na mabait, ngunit ang paniniwala nila ay nakakalungkot na katotohanan. No? Sabi na, it is a peaceful religion. No. Napakaraming terorista sana, napakaraming gera, napakaraming pang-abuso sa karapatan ng mga tao sa mga ganitong klase ng mga extreme na paniniwala. Kaya ano man na maranasan, magpatibay, magpalakasan pa. What is eternal life? It allows believers to know God intimately and experience His true joy, peace, and love. No, maranasan, no, ng mga mananampalataya ni Kristo, mga tunay niligtas, na makilala ang Diyos ng malapitan, ng so close, so intimate, ibig sabihin talagang very close, no? Very close to each other, no? Kung close ka sa kaibigan mo, close ka sa asawa mo, kapatid mo, best friend mo, no? Sa anak mo, sa magulang mo, lalo na dapat mas close ka sa ating Ama at sa ating kanya anak na tabagkas. No? Kahit hindi natin sa nakita. Maranasan natin ang totoong kagalakan, kapayapaan at pag-ibig ng Ama at ng Anak. Ang buhay na walang God ay pwede mo maranasan ngayon kahit wala ka pa sa langit. As believers come to know God and Christ and walk in fellowship with them. No? Kung paano ang mananampalataya ay lalong mong makilala ng Ama at ang kanyang anak at lumakad ka ng may pakikisama sa Diyos Ama at sa Anak. Katulad ni Enoch o nung maraming panlumakad sila, Noah, Abraham, nang nagsail pa sa salipa. Eternal life is also future hope. Isang pag-asa sa hinaharap. Isang realidad pagkatapos na ikaw ay matapos ang buhay mo sa lupa. Pagkatapos ng kamatayan. Merong buhay sa kabila, after death. There is life after death. Dahil ang kaluluwa, hindi po yan namamatay. May pinupunta po yan, may kaluluwa. Natatapos ang buhay sa lupa, dahil sa sakit, kamatayan, o whatever, dahil sa pagpasok ng kasalanan, ang sumpa ng kasalanan ay pumasok sa sumpa ng kamatayan kay Ibat Kadan, minana ng tao lahat ng kasalanan, kamatayan, ano? Pero ito po ang pag-asa ng tao. May buhay na walang God, may pag-asa sa kabilang buhay dahil po kay Kristo na pinako niyang buhay na walang God. Ang mananampalataya ay pwede niyang maranasan ang buhay na walang God, kapiling ang Ama sa kabilang buhay, sa kabilang dako ng mundo na tinatawag nating spiritual world. No? The experience of eternal life is found in a relationship with Jesus Christ. Ang karanasan ng buhay na walang God ay matatagpuan mo lang sa isang relasyon kay Kristo Jesus na makilala mo siya, maunawaan mo, pagtiwalaan mo, at sundin mo ang mga tunay niyang aral sa Biblia. Katulad sa John 14:6, no? As the Bible says again, for God so loved the world. Kaya na pag-ibig ng Diyos Ama sa mundo na pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Para saan? Anong purpose? Upang ang sumampalataya sa kanyang anak ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon niya ng buhay na walang gan. Sabi ng John 17:3 again, ano ang buhay na walang gan?
Hindi lang yung pumasok ka sa langit, hindi lang tumanggap ka ng regalo ng kaligtasan, hindi lang maligtas ka sa parusempyon, hindi lang mapatawad ka sa malinis sa kasalanan mo, kundi ito ay fellowship. Ito ay tuloy-tuloy na fellowship, worship, fellowship, experiencing God daily in your life. To know Him, the Father, and the Son na pinadala niya tagapagligtas. As the John 14:6 tells us also, as the Lord said, siya ang daan, siya ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama sa langit. Lahat dadaan kay Kristo. Naghahanap ang tao ng daan papunta sa langit. Pinasok nila ang religion. Mali po ang paraan. Naghahanap ang tao ng katotohanan sa mundong ito, sa internet, sa education, sa religion. Mali pa rin ang paraan. Naghahanap ang tao ng kasiyahan, ng buhay, physical, spiritual, lalo ng buhay na walang gan. No? Nagpapabata, kumakain ng mga masustansa, whatever. Pero hindi nila ito masusupan. Ang tao ay tumatanda, namamatay, nanghihina. Nasaan ang source ng buhay na walang gan? Nasaan ang source ng papuntang langit? Nasaan ang source ng katotohanan? Lahat ito na kay Kristo. Knowing the Son means knowing the way to heaven, the truth in heaven, and the eternal life in heaven, going to the Father in eternity. Lahat dadaan sa anak kung nais mong magkaroon ng tamang relasyon sa Ama at ang buhay na walang gan. So, wala po. Dito na pa. So, yan po ang conclusion ng ating eternal life. Nawa, lalo pa nating makilala. Again, what is eternal life? No, tanda po natin, eternal life, that they might know the Father and the Son na kanyang Espiritu. Ito ay eternal fellowship, eternal worship, eternal knowing the Father and the Son. Dito pala sa lupa, may buhay na walang ka, ang sino mang sumagpata. Ay ba na, Lord, salamat sa ita mo. Tulungan niyo po, patuloy pa. At pasunogin mo. To love you, to fellowship with you. Lumakad kami sa mga salita mo, sa kalooban mo, sa mga aral mo. Sa gabay at tulong ng banal ng Espiritu. Hindi ka namin makikilala without the Word of God. Hindi ka namin makikilala without the guidance, the help, the strength from the Holy Spirit. Yung buhay spiritual. Yung buhay na makalakad kami sa gusto mo. Marunong kami, makasalanan, pinatawad nyo, binabago nyo. Pero kailangan namin lumaban sa kasalanan sa mundo. Habang dito kami, Panginoon, marami pang pagsubok, tukso, kasalanan. Kaya, magiging magaan lang ang lahat dahil sa tulong ng Banal na Espiritu. Dahil po sa mga pangako nyo na buhay na walang gan ay meron kaming pag-asa, meron kaming kaaliwan, meron kaming matibay na pag-asa na ang suffering, ang death, lahat ito ay pansamantala. May inihanda kang lugar na wala ng hirap, wala ng gutom, wala ng sakit, wala ng kamatayan. Tulungan niyo po kami na hindi lang kami ang makakilala sa inyo. Hindi lang kami ang tunay na makasamba sa inyo. Binigyan niyo kami ng liwanag, ng buhay, ng liwanag ng inyong pansalita. Tulungan niyo kami maging liwanag sa mundo nito. Ang liwanag, ang banal na liwanag mo, ang katotohanan sa salita mo, ang banal mong pagmamahal, at ang banal mong buhay na binigay sa amin, ang buhay ng walang gan, ay tulungan niyo maipasa namin ito sa maraming tao na ito para ipakilala ka, ikwento ka, ipahagi ka, i-post namin, i-share namin ang mga salita mo sa mga GC, sa mga Facebook, sa mga YouTube, Panginoon. Tulungan niyo po na patuloy pa. Marami kaming mga taong maakay, maipakilala ka. Na walang ibang trabaho namin, ipakilala ka lang. Ibahagi ka sa mga taong mapapano. At nawa marami pa po kami maakay
patungo sa buhay na walang hanggan. Sa ang regalo ng kaligtasan na tiyanggap namin libre ay maibigay din namin sa maraming taong mapapala. Palagi sa itanyo, tulungan niyo po ang living life na tumibay at patuloy po na magkaisang manalangin, matinang prayer meeting, at maging matapat ng linggo, at patuloy po na buhay namin linisin niyo, baguhin siya sa atin ang buhay ng inyong mga anak. Tuloy po, Panginoon, tulungan niyo aming bansa, aming gobyerno, aming mga leader, bigyan niyo kami ng matitinong leader, at ang mga korap sa mga leadership ng aming gobyerno ay inyong nawa bigyan niyang tamang hatol, tamang kaparusahan. At huwag niyong hayaan magwagi ang mga bulok ng sistema ng mga korap na leader sa aming bansa. Kaparusahan mga kriminal, maparusahan ang mga korap at ang mga leader na mga nagnanakaw at walang tamang pamumuno sa aming bansa ay inyong hatulan ng tamang hatol nyo. May patupad ng mga batas, maging patay ang aming gobyerno, kapulisan sa pagpapatupad ng mga tungkulin nila. At maging ang mga tiwali sa kapulisan sa lahat ng sangay ng aming gobyerno, sa executive man, sa congressman at senate, maging sa aming judiciary. Huwag nyo hayaan magwagi ang mga pandaraya, ang mga timbagang madaya, Panginoon, ang mga palakasan, ang mga tinatawag na hindi patas na paghatol. At kahabagan nyo ang mga bulok na sistema ng mga leader na aming gobyerno na hindi tama ang pamamalakad sa mga paglilingkod sa aming bansa. At ang yung pagpalain ng mga tapat, may takot sa inyo, pagpalain niyo po mga Baptist Church sa aming bansa, sa buong mundo na umahayop, nangangaral ng banal na salita, ang mga misyero, mga pamilya, at pagpalain niyo mga pakailangan, tulungan yung mga miyembro ng Living Life. Lalong maging mapagmahal sa misyon, lalong maging mapagmahal sa mga kalwa, sa salita nyo, suporta ng mga misyon, ipanalangin ng mga misyon. Muli pa, salamat sa inyong kabutihan. Habagan nyo rin po ang mga gera sa nagaganap sa gitnang silangan ng Israel, yung Arab Nation, Ukraine at Russia, dito po sa Cambodia and Thailand ngayon na po nagsisimula ang init, Panginoon. Habagan nyo po, huwag yan napipinto pong mga sigalot dito sa West Philippine Sea o South China Sea, between the allied nation ng US and Philippines and Japan and China. Lahat ikaw nakakaalam ng future, Panginoon. Wala po kaming control sa ng bagay ito. Ikaw lang po nakakaalam ng lahat. Kaya ang hinihintay namin, Panginoon, ay bumalik ka na at maghari sa mundong ito upang tunay po na may patupad na ang matuwid mong pamamahala at lalo na po matuwid yung paghatol sa kasamaan ng tao. At salamat sa dakilang kaligtasan ng inyong anak. Salamat sa buhay na walang hanggan, sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo natin yung dadala pang ulit. Kalapit sa inyo, inisi ang mga buhay at gamitin yung living life. Palahin niyo sa itanyo, gamitin yung life sa inyo po sa mga kaluan kahanap ng tunay na kaligtasan na nanggagaling lang po sa inyong butong yan. Ito ay agad natin yung pang-ulit. Masalamat sa gabi ito, sa matamis na palapayang tayo. Ang gabi po, and see you on Sunday. God bless po, and good night.